Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon po, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, 5 uri ng karaniwang dahon na inirerekomenda para sa mga may kidney dysfunction, nocturia, madalas na pag-ihi, sa gabi, at insomnia. Huminto po tayo sandali at makinig ng mabuti. Ang ibabahagi ko po ngayon ay hindi basta-bastang payo, kundi posibleng siyang maging pagitan ng mapayapa at mahimbing na pagtulog at ng mga gabi ng pagkabalisa, kung saan paulit-ulit tayong nagigising dahil sa madalas na pag-ihi. Naranasan na po ba ninyo ito? Paghiga sa gabi, pagod na ang mata, ngunit makalipas ang ilang sandali ay kailangan ng bumangon, pumunta sa banyo, bumalik sa kama, at mahirap nang makatulog muli. Minsan 2, 3, at ang iba pa nga ay 4 o 5 beses sa isang gabi. Kinabukasan, ang pakiramdam ay pagod na pagod, malabo ang isip, mabilis ang tibok ng puso, malamig ang kamay at paa, at laging may pakiramdam ng pagkabalisa. Ang nakakabahala pa, hindi naman laging masakit o malubha ang sakit, ngunit ang pagod ay palaging naroon, tumatagal araw-araw. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, "Doc, kinakaya ko pa sa araw, pero sa gabi ganito, nakakapagod na mabuhay." Dahil sa mga tapat na pahayag na ito, narito po ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang paksa. 5 uri ng halaman, 5 uri ng dahon na pamilyar at inirerekomenda ng maraming doktor at herbalista para sa mga may problema sa bato, madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia. Malinaw kong sasabihin sa simula pa lang upang makatiyak kayo. Hindi po ako nagbebenta ng gamot, hindi nagpo-promote ng supplements, at hindi nangangako ng anumang himala sa loob lamang ng ilang araw. Ang ibinabahagi ko po ay mga karanasang nakuha mula sa aktwal na pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda na sinamahan ng kaalaman sa modernong medisina at tradisyonal na medisina. Lahat ay may iisang simpleng layunin, upang makatulog kayo ng mas mahimbing, makaramdam ng ginhawa, at mas maging komportable sa araw-araw. Nagsimula ang kuwentong ito sa isang taong lubos kong kakilala. Isang pasyente, mahigit 60 taong gulang na ngayon, dati ay malusog at may maayos na pagkain. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagsimula siyang madalas umihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, at laging pagod. Sinabi niya sa akin ang isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. "Hindi po ako takot sa sakit. Takot lang po ako na gabi-gabi ay kailangan kong magising ng ganito." Mula noon, nagsimula akong tulungan siyang ayusin ang kanyang lifestyle, dieta, at lalo na ang tamang paggamit ng mga karaniwang dahon sa ating paligid. Tamang oras, tamang paraan, at tamang kondisyon ng katawan. Hindi nagmamadali, hindi biglaan, kundi unti-unti. At ang mga maliliit na pagbabagong ito ang nagdulot ng mas matibay na resulta kaysa sa pag-inom ng kung ano-anong gamot nang hindi naiintindihan ang sariling katawan. Sa video na ito, isa-isa kong ibabahagi sa inyo ang 5 uri ng dahon. Bawat isa ay may kaugnayan sa isang tiyak na oras ng araw at may malinaw na tungkulin para sa bato, tulog at pag-iisip. Kailangan lang po ninyong makinig kung anong uri ang akma para sa inyo. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto ko munang makipag-ugnayan sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento. Ilang taon na po kayo at sa anong probinsya kayo nakatira? Binabasa ko po ang bawat komento hindi lamang para sa kasiyahan, kundi upang mas maunawaan ang inyong sitwasyon, edad, at pangkalahatang kalagayan. Mula doon, ang mga susunod na ibabahagi ay magiging mas makatotohanan at mas malapit sa bawat rehiyon at edad. At kung sa tingin ninyo ay magaan, madaling maunawaan, hindi nakakatakot, ngunit kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng nilalaman para sa kalusugan ng mga nakatatanda, mangyaring mag-subscribe sa aking channel. Ang bawat subscribe po ninyo ay isang malaking inspirasyon para sa akin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng simple, ngunit mahalagang kaalaman upang ang ating pagtanda ay maging mas kaunting pagod at mas kaunting pagkabalisa. Pagkatapos nito, sisimulan ko na ang unang uri ng dahon, isang napakapamilyar na dahon,
maraming nagamit na, ngunit marahil ay hindi pa nagamit ng tama para sa kondisyon ng kidney dysfunction at madalas na pag-ihi sa gabi. Umupo po kayo ng komportable at makinig ng dahan-dahan kasama ako. Ang unang uri ng dahon na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang dahon ng plantain, lantan. Sa pagkarinig nito, marami siguro ang ngingiti at iisiping, ay, pamilyar na yan. Ano pa ang bago doon? Tama po, ang plantain ay isang napakasimpleng halaman, tumutubo sa tabi ng kalsada, sa bukirin, at maging sa bakuran ng bahay. Ngunit mga kababayan, kung minsan ang pinakapamilyar na bagay ay siya ring maling nagagamit o nakakalimutan ang tunay nitong halaga. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may bahagyang kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, hirap umihi o hindi kumpletong pag-ihi, ang dahon ng plantain ay itinuturing na isang tahimik ngunit matatag na kaibigan. Hindi nito pinapabilis ang paggaling ng katawan, kundi unti-unti nitong inaayos, tinutulungan ang bato at urinary tract na gumana ng mas madali at regular. Nakilala ko ang isang pasyente na mahigit 65 taong gulang. Sa araw ay ayos lang siya, ngunit pagdating ng gabi ay nagsisimula na siyang mapagod. Gabi-gabi ay kailangan niyang bumangon ng 3 o 4 na beses para umihi. Minsan, pagkatapos lang ng 10 hanggang 15 minutong pagtulog ay gising na ulit siya. Sinabi niya sa akin, hindi po masakit, pero nakakabuwisit at nakakapagod, pagod na nakakapanghina. Nang tanungin ko ng mas detalyado, nalaman kong napakakaunting tubig ang iniinom niya sa araw dahil sa takot na madalas umihi sa gabi. Ang resulta, mas lalong napapagod ang kanyang bato. Nagsimula kami ng simple, walang komplikadong gamot, inayos lang ang kanyang lifestyle at isinama ang dahon ng plantain sa tamang oras. Ang mahalaga ay ang tamang paggamit at tamang oras, hindi ang pag-inom ng mas marami hanggat maaari. Ang dahon ng plantain ay may banayad na diuretic effect, nililinis ang urinary tract, na nakakatulong na mabawasan ang pakiramdam ng pamamaga ng pantog. Ngunit ang diuretic effect dito ay hindi nangangahulugang pagpapakilos para umihi ng mas madalas, kundi ang pagtulong sa pagdaloy ng ihi upang mas maging maayos, mabawasan ang pagkaipon, kaya nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Kapag mas maayos ang pag-ihi sa araw, nakakapagpahinga ang bato sa gabi. Ang paraan ng paggamit na madalas kong inirerekomenda sa mga pasyente ay ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng plantain sa araw, lalo na sa umaga o maagang hapon. Maaari kayong gumamit ng sariwang dahon o pinatuyong dahon, ngunit tandaan, huwag uminom malapit sa oras ng pagtulog. Maraming nagkakamali at umiinom sa gabi. Pagkatapos ay nagtataka kung bakit mas madalas silang umihi sa gabi. Ang problema ay hindi sa dahon, kundi sa oras ng pag-inom. Kapag ginamit ninyo, huwag magmadali. Ituring ito bilang isang ugali ng pangangalaga sa sarili. Umupo, uminom ng dahan-dahan, huminga ng malalim ng ilang beses. Ang pagpapahinga na ito mismo ay nakakatulong sa sistema ng nerbiyos na kumalma, kaya ang bato at pantog ay gumagana ng mas maayos. Ang bato ng mga nakatatanda ay napaka-sensitive sa mental stress, kaya kapag mas kalmado ang isip, mas magaan ang trabaho ng bato. Isang bagay pa na palagi kong pinapaalala sa mga pasyente ay ang plantain ay hindi iniinom ng buong taon ng walang pahinga. Gumamit ayon sa mga cycle, halimbawa, ilang linggo, pagkatapos ay magpahinga at obserbahan ang katawan. Kung gumagamit ng prescription drugs para sa sakit sa bato, alta presyon o sakit sa puso, kailangan munang kumonsulta sa doktor bago gamitin ng regular. Ang pag-iingat ay hindi kailanman sobra, lalo na sa pagtanda. Pagkatapos ng ilang panahon ng paggamit, ang pasyente na binanggit ko kanina ay bumalik at sinabi sa akin ang isang napakasimpleng pangungusap. Hindi na po ako takot uminom ng tubig sa araw. At ang pahayag na iyon ang nagpakita sa akin na nagsisimula ng maging balanse ang kanyang katawan. Gumigising pa rin sa gabi, ngunit mas kaunti, mas mabilis makatulog muli, at paggising sa umaga ay hindi na gaanong pagod tulad ng dati. Walang ingay na ginawa ang dahon,
ng plantain. Tahimik lang nitong tinulungan ang bato na gawin ang kanyang trabaho at minsan, iyon lang, mas nagiging komportable na ang buhay. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi sa inyo ng ikalawang uri ng dahon, ang isang uri na angkop para sa mga may kidney dysfunction at bahagyang pamamaga, lalo na sa hapon. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Ang ikalawang uri ng dahon na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang corn silk rambutan. Sa pagkarinig ng corn silk, marami siguro ang iisiping ito ay isang bagay na itinatapon kapag nagbabalat ng mais. Ngunit, mga kababayan, para sa mga nakatatanda na may bahagyang kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, namamaga ang kamay at paa, at hindi mahimbing ang tulog, ang corn silk ay isang napakahalagang kaibigan. Ang corn silk ay may napakagandang katangian. Tinutulungan nito ang katawan na ilabas ang labis na tubig ng maayos, hindi masakit, at hindi nakakapagod sa bato. Sinusuportahan nito ang pantog at urinary system na gumana ng mas maayos, kaya nababawasan ang pagkaipon ng presyon sa pagtatapos ng araw. Maraming pasyente ang hindi napapansin, ngunit ang presyon na ito mismo ang dahilan kung bakit madaling umihi ng paulit-ulit sa gabi. Nakilala ko ang isang pasyente na mahigit 70 taong gulang, tuwing hapon ay mabigat ang kanyang mga paa, bahagyang namamaga ang paa, at masikip ang kanyang tsinelas kaysa sa umaga. Pagdating ng gabi, ay nagsisimula na siyang makaramdam ng discomfort, hindi mahimbing ang tulog, at kailangan niyang bumangon ng maraming beses sa gabi para umihi. Akala niya ay dahil sa edad lang. Ngunit nang tanungin ko ng mas detalyado, napansin ko na ang kanyang bato at pantog ay labis na nagtatrabaho sa gabi. Hindi kami nagmadali sa malalaking pagbabago, simpleng isinama lang ang corn silk sa araw, lalo na sa tanghali o maagang hapon. Tinutulungan ng corn silk ang katawan na mailabas ang labis na tubig ng mas maaga upang sa gabi ay hindi na labis na mapagod ang bato. Tandaan po ninyo, kapag nakapagpahinga ang bato sa gabi, mas magiging mahimbing ang tulog. Napakadaling gamitin ang corn silk. Maaari itong sariwang corn silk na pinatuyo o bumili ng malinis at may tiyak na pinagmulan. Kapag nagpakulo, huwag masyadong gawing puro at huwag inumin tulad ng gamot. Dapat lang ay tama ang timpla, madaling inumin, at ang pinakamahalaga ay inumin ng unti-unti sa araw, hindi lahat sa gabi. Ito ang kadalasang pagkakamali ng marami. Umiinom ng isang buong takure sa hapon, pagkatapos ay nagtataka kung bakit mas madalas umihi sa gabi. Ang pinahahalagahan ko sa corn silk ay hindi nito pinapababa ang enerhiya ng katawan. Maraming malalakas na diuretic na inumin ang nakakapagod sa mga nakatatanda, nagiging sanhi ng pagkahilo at tuyong bibig. Iba ang corn silk. Inaayos nito ng dahan-dahan, tulad ng pagtulong sa katawan na ayusin ang sarili nitong trabaho, hindi pinipilit. Isang pasyente ang nagsabi sa akin, uminom po ako ng corn silk, pero wala akong naramdamang kakaiba. Ngumiti ako at sinabi, iyon po ang maganda. Dahil sa mga dahon na para sa kidney dysfunction, ang hindi makaramdam ng discomfort, hindi makaramdam ng pagod, hindi makaramdam ng pagbabago, ay tanda ng pagiging akma. Ang epekto ng corn silk ay nasa pagiging matatag, hindi sa agarang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang linggo, ang napansin ng maraming pasyente ay hindi ang agarang pagbaba ng bilang ng pag-ihi, kundi ang pakiramdam ng ginhawa sa hapon. Hindi na gaanong mabigat ang mga paa, hindi na gaanong masikip ang tiyan, at kapag magaan na ang pakiramdam sa araw, natural na mas magiging mapayapa rin sa gabi. Maraming pasyente ang mas mabilis nang makatulog muli pagkatapos umihi, hindi na nakahiga ng ilang oras. Palagi kong sinasabi sa mga pasyente na ang corn silk ay parang tahimik na tagalinis. Hindi ito nagsasalita, hindi ito gumagawa ng ingay, ngunit tahimik nitong inaayos ang lahat upang ang katawan ay makapasok sa gabi ng mas magaan. Para sa mga nakatatanda, minsan iyon lang ay sapat na at napakahalaga na. Pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang ikatlong uri ng dahon, isang uri ng dahon na hindi lamang may kaugnayan sa bato, kundi may malinaw ding epekto sa nerbiyos at tulog.
lalo na angkop para sa mga pasyente na madalas umihi sa gabi at nag-aalala at hirap matulog. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Ang ikatlong uri ng dahon na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang dahon ng mulberry dahon ng moras. Sa pagbanggit ng mulberry, marami siguro ang iisiping ito ay para lang sa pagpapalaki ng uod ng seda. Kakaunti ang nakakaalam na ang dahon ng mulberry ay may malalim na koneksyon sa bato at tulog ng mga nakatatanda. At lalo na, ito ay isang uri ng dahon na napakaangkop para sa mga pasyente na madalas umihi sa gabi at hirap matulog at laging nakakaramdam ng init at pagkabalisa. Isang bagay na hindi napapansin ng maraming pasyente ay ang mahinang bato ay hindi lamang nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi, kundi nagdudulot din ng pagkaantala sa tulog. Kapag hindi maayos ang regulasyon ng bato, madaling magkaroon ng internal heat ang katawan, mahirap kalmahin ang isip, at kapag nakahiga ay nag-iisip ng malalim. May pasyente ang nagsabi sa akin, hindi na po ako gaanong naramdaman na gusto kong umihi, pero paghiga ko, ang isip ko ay tumatakbo kung saan-saan. Sa ganitong kaso, hindi sapat ang pag-aalala lang sa urinary tract. Kailangan ding pakalmahin ang loob. Ang dahon ng mulberry ay may epekto ng paglamig, pagpapalamig, at pagre-regula sa yin na bahagi ng katawan. Sa madaling salita, nakakatulong ito na bawasan ang matagal ng internal heat na madalas maranasan ng mga nakatatanda, ngunit mahirap tukuyin. Kapag nabawasan ang init sa katawan, natural na kumakalma ang isip at mula doon, mas madaling makatulog. Naaalala ko ang isang babaeng pasyente na mahigit 60 taong gulang. Sa araw ay normal ang kanyang aktibidad, ngunit tuwing hapon o gabi ay nagiinit ang kanyang katawan, balisa ang kanyang isip at hirap makatulog. Minsan, isa lang ang paggising niya sa gabi para umihi, ngunit pagkatapos noon ay hirap na siyang makatulog hanggang madaling araw. Napabuntong hininga siya at sinabing hindi niya alam kung bakit laging ganito ang pakiramdam niya. Nang mas detalyado ang aming pag-uusap, napagtanto ko na siya ay kabilang sa grupo ng kidney yin deficiency na may internal dryness at heat na napakaangkop sa dahon ng mulberry. Sinimulan namin siyang bigyan ng dahon ng mulberry sa hapon, hindi gabi at hindi masyadong maaga, sa tamang dami lamang, iniinom ng dahan-dahan. Ang pinakaipinaalala ko ay huwag uminom malapit sa oras ng pagtulog dahil ang layunin ng dahon ng mulberry ay hindi upang pasiglahin ang pag-ihi, kundi upang pakalmahin ang katawan bago ang gabi. Pagkalipas ng mahigit 2 linggo, bumalik ang pasyente at sinabi sa akin ang isang napakasimpleng pangungusap. Mas malamig na po ang pakiramdam ko, mas komportable, at ang pakiramdam ng paglamig na iyon ang siyang susi. Kapag hindi na mainit sa loob, mas nababawasan ang tensyon sa bato, mas nababawasan ang pagkasensitibo ng nerbiyos, kaya kahit gumising para umihi sa gabi, mas mabilis siyang makatulog muli, hindi na naghihirap ng ilang oras tulad ng dati. Ang dahon ng mulberry ay may malaking kalamangan dahil napakabait nito, magaan ang lasa, at madaling inumin. Ngunit dahil din sa pagiging mabait, maraming pasyente ang nagiging pabaya at umiinom ng tuloy-tuloy ng walang pahinga. Palagi kong ipinapaalala na para sa mga nakatatanda, anumang bagay na mabuti ay kailangan ng limitasyon. Gumamit ng ilang linggo, obserbahan ang katawan, kung mas madaling makatulog, mas malamig ang pakiramdam, maaari itong ipahinga ng ilang panahon at pagkatapos ay gamitin muli. Kailangan pakinggan ang katawan, hindi pilitin. Isang mahalagang punto pa ay ang estado ng isip habang umiinom. Huwag itong ituring na basta-basta lang. Kapag nagtimpla ng dahon ng mulberry, umupo, huminga ng dahan-dahan, at bitawan ang pag-aalala. Ilang minuto lang nito ay sapat na upang pakalmahin ang nerbiyos. Ang mga nakatatanda ay napakasensitibo sa emosyon. Kapag kalmado ang isip, kalmado rin ang bato. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin kalaunan na ang dahon ng mulberry ay hindi lamang nakakatulong na mas madaling makatulog, kundi nababawasan din ang pakiramdam ng pagkamayamutin at pagkabalisa sa hapon at gabi. Iyon ang tanda na unti-unti nang bumabalik ang katawan sa kanyang natural na balanse.
At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ikaapat na uri ng dahon. Isang dahon na pamilyar sa maraming pamilya, ngunit kung gagamitin ng tama, sa tamang dosis at tamang oras, makakatulong ito sa mga nakatatanda na makatulog ng mas mahimbing at malinaw na mabawasan ang pagkabalisa. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Ang ikaapat na uri ng dahon na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang dahon ng Indian Coral Tree, dahon ng dapdap. Sa pagbanggit ng dahon ng Indian Coral Tree, marami siguro ang makakaalala ng mga tradisyonal na remedyo na nakakatulong sa mahimbing na pagtulog. Ngunit mga kababayan, ang dahon ng Indian Coral Tree ay hindi lang basta dahon na nakakapagpaantok, kundi kung gagamitin ng tama, sa tamang dosis at tamang oras, maaari itong maging isang napakahalagang tulay sa pagitan ng bato at mahimbing na pagtulog ng mga nakatatanda. Sa pagtanda, maraming pasyente ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon, pagod sa araw, ngunit hirap matulog sa gabi. Ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang isip ay kakaibang gising. Nakapikit ngunit patuloy ang tibok ng puso, patuloy ang pag-iisip. May pasyente ang nagsabi sa akin, gusto po ng katawan matulog, pero ayaw ng isip. Ito ang panahon kung saan ang sistema ng nerbiyos ay labis na nababanat ng matagal at ang mahinang bato ay hindi sapat upang ibaba ito upang makapagpahinga ang katawan. Ang dahon ng Indian Coral Tree ay may banayad na sedative effect, nakakatulong sa sistema ng nerbiyos na kumalma ng natural. Hindi ito nakakapagpaantok ng labis, hindi nagiging sanhi ng pagkabigat ng ulo sa umaga, kundi parang inilalagay ang kamay sa balikat ng katawan at nagpapaalala na oras na para magpahinga. Para sa mga nakatatanda, napakahalaga ng epektong ito dahil ang kailangan nila ay hindi ang matulog ng mahaba kundi ang matulog ng mahimbing at payapa. Naaalala ko ang isang pasyente na mahigit 70 taong gulang. 2 beses lang siyang umihi sa gabi, ngunit pagkatapos niyang bumangon, hindi na siya makatulog muli. Nakahiga siya at nakatingin sa kisame, nag-aalala sa kung ano-anong mga dating at bagong problema hanggang sa malapit na ang umaga bago siya makatulog ng kaunti. Nang mag-usap kami, napagtanto ko na hindi gaanong mahina ang kanyang bato, ngunit ang kanyang nerbiyos ay sanay na sa mataas na estado ng pagkaalerto. Napakahirap mag-relax. Sa ganitong kaso, ang paggamit ng karagdagang diuretic o gamot sa bato ay hindi malulutas ang ugat ng problema. Sinimulan namin ang paggamit ng dahon ng Indian Coral Tree sa gabi, ngunit ipinapaalala ko ng mabuti na huwag gamitin araw-araw at huwag sa mataas na dosis. Ang dahon ng Indian Coral Tree ay isang malakas na dahon. Kung aabusuhin, madali itong makakapagdulot ng matinding pagod. Gumamit lamang ng 2 o 3 beses sa isang linggo bilang suporta para sa mga gabi na pinakamahirap makatulog at huwag na huwag uminom malapit sa huling oras ng pag-ihi sa gabi upang maiwasan ang parehong pagiging sedative, pagdami ng pag-ihi. Ang paraan ng paggamit ay dapat ding simple. Hindi kailangan ng napakapuro, hindi kailangang inumin tulad ng gamot. Pagkatapos uminom, patayin ang mga ilaw, iwasan ang paggamit ng telepono, iwasan ang pakikinig sa nakaka-stress na balita. Sa oras na ito, epektibo ang dahon ng Indian Coral Tree. Kung pagkatapos uminom ay nagbabrowse pa rin sa telepono, nanonood ng mga late night shows, kahit gaano pa kaganda ang dahon, mahirap itong makatulong sa mahimbing na pagtulog. Pagkatapos ng ilang linggo ng paggamit, ang pasyente na binanggit ko kanina ay nagsabi sa akin ng isang napakatapat na pangungusap. Hindi po ako nakatulog ng tuloy-tuloy, pero nakatulog po ako ulit. At iyon ang pinakamahalaga para sa mga nakatatanda. Hindi kailangan matulog ng 7 o 8 oras ng tuloy-tuloy, kailangan lang makatulog muli pagkatapos bumangon. Kung walang pag-aalala, walang pagkabalisa, malaki na ang pagkakaiba sa umaga. Palagi kong idinidiin sa mga pasyente na ang dahon ng Indian Coral Tree ay hindi iniinom para masanay, kundi ginagamit bilang isang lifesaver kapag hirap matulog. Kapag mas maayos na ang tulog, maaaring pahabain ang interval
o kahit itigil ng tuluyan sa ilang panahon. Kailangan gabayan ang katawan, hindi ito gawing dependent. Maraming pasyente ang nagbahagi kalaunan na dahil sa dahon ng Indian coral tree sa gabi, hindi na sila gaanong takot sa oras ng pagtulog. Mukhang simple, ngunit para sa isang taong nakaranas ng matagal na insomnia, napakahalaga ng pakiramdam na iyon. Kapag hindi natakot sa gabi, natural na mas nagiging payapa ang isip at mas nakakapagpahinga ang bato. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ikalimang uri ng dahon. At ito na ang huling uri ng dahon na hindi ginagamit araw-araw kundi bilang paraan ng pagpapalamig, pagpapagaling, at pagre-release ng stress para sa katawan, lalo na angkop sa mga weekend. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Ang ikalimang uri ng dahon, at ito na ang huling dahon na gusto kong ibahagi sa inyo, ay ang dahon ng gotu kola, takip, kohol. Sa pagkarinig ng gotu kola, marami siguro ang iisiping, ay, pamilyar yan, pampalamig, pamparefresh, ano pa ang bago doon? Totoo, ang gotu kola ay napakapamilyar, napakaraniwan. Ngunit mga kababayan, kung gagamitin sa tamang tungkulin at tamang oras, ang gotu kola ay nagiging isang napakahalagang pampagaling na dahon para sa mga may kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, at matagal ng insomnia. Ang kakaibang katangian ng gotu kola ay hindi sa kung ano ang ginagawa nitong malakas, kundi sa kung paano nito tinutulungan ang katawan na palamigin at ilabas ang stress ng unti-unti. Ang mga nakatatanda, lalo na ang mga matagal ng may insomnia, ay kadalasang nakakaranas ng matagal na internal heat. Hindi ito lagnat at hindi rin malubhang sakit, kundi isang pakiramdam ng pagkabalisa, discomfort, at laging tensyonado ang isip. Ang tensyon na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi makapagpahinga ang bato at sa gabi ay lalong hindi mahimbing ang tulog. Nakilala ko ang isang pasyente na mahigit 60 taong gulang. Sa araw ay hindi naman gaanong pagod, ngunit habang papalapit ang weekend, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam, lalong tensyonado ang kanyang isip. Sinabi niya sa akin na tuwing gabi ay nakakaramdam siya ng kakaibang init sa loob, hirap siyang makahiga. Sa ganitong kaso, kung patuloy na gagamitin ang mga diuretic o sedative na dahon, minsan ay hindi akma. Kailangan ng katawan na palamigin at bumalik sa dati, hindi na kailangan pang galawin. At iyon ang oras kung saan epektibo ang dahon ng gotu kola. Nakakatulong ang gotu kola na palamigin, pakalmahin ang sistema ng nerbiyos, at bawasan ang naipon na stress sa katawan sa loob ng maraming araw. Ngunit palagi kong idinidiin sa mga pasyente na ang gotu kola ay hindi dapat gamitin araw-araw ng tuloy-tuloy, lalo na sa mga nakatatanda na may mahinang spleen at stomach o madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan. Pinakaangkop ang gotu kola kung gagamitin ng paikot-ikot o sa mga araw na nakakaramdam ng init, pagkabalisa, at mas mahirap matulog kaysa sa normal. Ang paraan ng paggamit ng gotu kola para sa mga nakatatanda ay kailangan ding naiiba sa mga mas bata. Hindi dapat inumin ng masyadong malamig, hindi dapat inumin ng masyadong puro. Maaaring gumamit ng sariwang gotu kola na pinakulo ang tubig o pinatuyong gotu kola na mahina ang timpla at inumin ng dahan-dahan. At lalo na huwag uminom malapit sa oras ng pagtulog dahil ang gotu kola ay may pampalamig na katangian na madaling magdulot ng biglaang pagbaba ng ritmo ng katawan kung ginagamit ng gabi. Madalas kong iminumungkahi sa mga pasyente na ituring ang gotu kola bilang isang ritual ng pagpapagaling sa weekend. Pagkatapos ng ilang araw sa linggo na gumamit ng plantain, corn silk, dahon ng mulberry, o dahon ng Indian coral tree, sa weekend, kailangan ng katawan na magpahinga ng tunay. Isang baso ng mahinang pinakuluang gotu kola sa araw, kasama ng mental rest, pagbaba ng pag-aalala, ay makakatulong na mailabas ang naipon na init, kaya makapasok sa bagong linggo nang mas magaan ang pakiramdam. Isang pasyente ang nagbahagi sa akin, uminom po ako ng gotu kola pero hindi po ako nakatulog agad, pero mas magaan po ang pakiramdam ko
at iyon ang inaasahan ko sa dahon na ito. Ang gotu kola ay hindi upang direktang makatulong sa pagtulog, kundi upang linisin ang pundasyon, bawasan ang tensyon at init sa katawan upang mas maging epektibo ang ibang dahon. Kailangan din po ninyong tandaan ang isang napakahalagang bagay. Kung mayroon kayong mababang presyon ng dugo, madalas na nilalamig, mahina ang panunaw, ang gotu kola ay dapat lamang gamitin ng napakaliit o kumonsulta sa doktor bago gamitin ng regular. Ang pagtanda ay hindi angkop sa paggaya sa iba. Ang bawat katawan ay may sariling kuwento. Pagkatapos ng ilang panahon ng tamang paggamit, maraming pasyente ang nakapansin ng isang napakaliit na pagbabago. Hindi na sila takot sa mga araw ng pagod, sa mga gabi na hirap matulog. Dahil alam ng mga pasyente na mayroon silang magaan na paraan upang pakalmahin ang katawan, hindi nagmamadali, hindi umaasa. At sa gayon, ang 5 uri ng dahon na ibinahagi ko sa inyo mula sa plantain, corn silk, dahon ng mulberry, dahon ng Indian coral tree, hanggang sa gotu kola. Bawat isa ay may sariling tungkulin, may sariling oras. Hindi kailangang gamitin lahat ng sabay-sabay. Kailangan lang intindihin kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Sa susunod na bahagi, tutulungan ko kayong ikonekta ang 5 uri ng dahon na ito sa isang simpleng daily routine upang mas madali ninyong matandaan, mailapat, at ang pinakamahalaga ay mapanatili ng pangmatagalan. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Sa puntong ito, gusto ko po kayong huminto sandali at huminga ng dahan-dahan kasama ako dahil ang pinakamahalagang bagay na gusto kong matandaan ninyo ay hindi ang pangalan ng bawat dahon kundi ang paraan ng pag-aayos natin sa mga ito upang ang katawan ay makapagpahinga sa tamang ritmo. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia, ang katawan ay takot sa biglaang pagbabago, ngunit napaka-responsive sa regular at magaan na gawain. Madalas akong nagbibiro sa mga pasyente na huwag ituring ang 5 uri ng dahon na ito bilang gamot, kundi ituring ang mga ito bilang 5 kaibigan na nagpapalit-palitan upang tulungan ang katawan sa isang araw. Bawat isa ay ginagawa ang kanyang trabaho ng tama, sa tamang oras, upang sa gabi ay tunay na makapagpahinga ang katawan. Sa umaga, paggising ninyo, kung medyo mabigat pa ang pakiramdam, tuyo ang bibig. Iyon ang oras na pinakamahusay na epektibo ang dahon ng plantain. Hindi kailangang uminom ng marami, sapat na ang mahina, inumin ng dahan-dahan. Ang layunin sa umaga ay hindi upang madalas umihi, kundi upang tulungan ang urinary tract na maging maluwag mula sa simula ng araw. Upang malaman ng bato na hindi ito kailangang magpasan ng labis ngayon. Kapag maayos na sa araw, mas kaunti ang trabaho sa gabi. Pagdating ng tanghali o maagang hapon, kapag nagsisimula na kayong makaramdam ng bahagyang bigat, bahagyang pamamaga ng kamay at paa, bahagyang paninikip ng tiyan, iyon ang oras na dapat lumabas ang corn silk. Ang corn silk ay parang isang tahimik na tagalinis. Tinutulungan ang katawan na mailabas ang labis na tubig, binabawasan ang naipon na presyon. Tandaan po ninyo, huwag uminom ng malapit sa gabi dahil ang layunin ay gumaan ang pakiramdam ng katawan bago dumilim, hindi ang magdala ng trabaho sa gabi. Sa bandang hapon, kapag nagsisimula ng lumamig ang panahon, maraming pasyente ang nakakaramdam ng init, pagkabalisa, madaling mainis, madaling mag-alala, kaya napakaangkop ang dahon ng mulberry. Isang baso ng mahinang tubig, inumin ng dahan-dahan, umupo ng tahimik ng ilang minuto. Hindi kailangang umasa na makatulog agad, sapat na ang makaramdam ng paglamig, mas kalmado ang puso. Kapag kalmado na sa loob, mas madaling makatulog sa gabi. Sa gabi, hindi naman kailangan gamitin gabi-gabi, ngunit sa mga gabi na tensyonado ang isip at hirap mag-relax, ang dahon ng Indian coral tree ay isang napakahalagang suporta. Ituring ito bilang isang magaan na paalala sa sistema ng nerbiyos na oras na para magpahinga. Pagkatapos uminom, bawasan ang ilaw, iwasan ang telepono, humiga nang may pakiramdam ng seguridad. Maraming pasyente ang nakakatulog muli pagkatapos umihi sa gabi. Ang dahon ng gotu kola
ay palagi kong inilalagay sa huling posisyon bilang isang araw ng pahinga para sa katawan, hindi ginagamit araw-araw. Tanging sa mga araw na nakakaramdam ng init, bigat ng ulo, labis na pagod, lalo na sa weekend. Nakakatulong ang Gotu Kola na mailabas ang matagal ng init, pinapakalma ang katawan at isip. Kapag ginamit sa tamang oras at tamang dosis, ito ay parang paglinis ng pisara upang ang bagong linggo ay magsimula ng mas magaan. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong matandaan ninyo ay ito. Hindi kailangang gamitin ang lahat ng 5 uri ng sabay-sabay. Ang ilang pasyente ay sapat na ang 2 o 3 uri at mas maganda na ang pakiramdam. Makinig sa inyong katawan. Kung mas maayos ang tulog, mas magaan ang pakiramdam, alam ninyo na nasa tamang direksyon kayo. At huwag din kayong magmadali. Hindi akma sa pagtanda ang pagmamadali. Ang bawat maliit na pagbabago, kung gagawin ng regular, ay magdudulot ng malaking pagbabago. Kapag nakapagpahinga ang bato sa gabi, kapag mas malalim ang tulog ng kaunti, sa paggising sa umaga, ay iba na ang buhay. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga napakasimpleng gawain sa araw na, kasama ang 5 uri ng dahon na ito, ay makakatulong upang maging mas matagal at mas matibay ang epekto, at hindi lang sa loob ng ilang araw. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Mga kababayan, sa puntong ito, gusto kong sabihin sa inyo ang isang napakatapat na bagay. Ang 5 uri ng dahon na ibinahagi ko ay makakatulong ng malaki sa katawan, ngunit kung mali ang ating pamumuhay sa araw, sa gabi ay pagod pa rin ang bato at mahirap pa ring mahimbing ang tulog. Kaya upang ang mga dahon na iyon ay maging lubos na epektibo, sa araw ay kailangan nating panatilihin ang ilang napakasimpleng gawain, hindi magastos, hindi komplikado, ngunit napakahalaga. Ang unang gawain ay ang tamang pag-inom ng tubig sa araw. Maraming pasyente, dahil sa takot na madalas umihi sa gabi, ay napakakaunting tubig ang iniinom sa araw. Akala nila ay maiiwasan ang problema, ngunit sa totoo lang, mas napapagod ang bato. Ang ihi ay nagiging puro at sa gabi ay mas madalas na ginugusto umihi. Tandaan po ninyo ito. Uminom ng sapat sa araw, unti-unting bawasan sa gabi. Uminom ng maliliit na sipsip na ipinamamahagi mula umaga hanggang maagang hapon, hindi lahat ng sabay-sabay. Kapag nakapagpahinga ang bato sa araw, saka lang ito magpapahinga sa gabi. Ang ikalawang gawain ay huwag pigilin ang ihi ng masyadong matagal. Maraming pasyente ang abala sa trabaho o ayaw pumunta sa banyo at pilit na pinipigilan ang ihi. Ngunit para sa mga nakatatanda, napakasama nito para sa pantog at bato. Ang matagal na pagpigil ng ihi ay nagpapabigat sa pantog, nagpapataas ng pagkasensitibo ng sistema ng nerbiyos, kaya sa gabi ay madaling magkaroon ng pagkaantala sa ritmo ng pag-ihi. Ang pag-ihi sa tamang oras, ng dahan-dahan, nang hindi nagmamadali ay ang paraan upang mapanatiling matatag ang urinary tract sa pangmatagalan. Ang ikatlong gawain ay panatilihing mainit ang puson at likod, lalo na sa hapon at gabi. Maraming pasyente ang hindi napapansin, nakaupo sa harap ng bentilador, aircon o naliligo ng gabi na nagpapalamig sa bato. Napakatakot ng bato sa lamig. Kapag nilalamig, ito ay bumabara, hindi gumagana ng maayos, at sa gabi ay makakaabala sa inyong pagtulog. Isang manipis na jacket lamang upang panatilihing mainit o iwasan ang draft ay makakatulong ng malaki sa bato. Ang ikaapat na gawain ay kumain ng hapunan ng maaga at magaan. Ang pagkain ng labis at gabi ay nagiging sanhi upang ang katawan ay magpadala ng dugo sa panunaw, kaya hindi nakakapagpahinga ang bato at sistema ng nerbiyos. Maraming pasyente ang nakakaramdam ng kabag, discomfort pagkatapos kumain sa gabi at hirap matulog. Hindi ninyo kailangang magkaroon ng matinding pagdidieta, kailangan lang kumain ng mas maaga, bawasan ng alat, bawasan ng sabaw, at makakatulong na iyon upang gumaan ang trabaho ng bato. Ang ikalimang gawain na napakahalaga ay ang pagpapababa ng mental na ritmo bago matulog. Sa gabi,
Kung patuloy kayong nanonood ng nakaka-stress na balita, nag-aalala sa mga anak, apo, pera, kahit gaano pa kaganda ang ininom na dahon, mahirap pa ring maging mahimbing ang tulog. Isang oras bago matulog, subukan ninyong patayin ang TV, ibaba ang telepono, umupo ng tahimik, huminga ng dahan-dahan ng ilang minuto. Kapag kumalma na ang isip, kumakalma rin ang bato. At sa huli, gusto kong tandaan ninyo ito. Huwag ikumpara ang inyong sarili sa iba. Ang ilang pasyente ay akma sa isang uri ng dahon, ang iba ay sa ibang uri. Ang ilan ay mabilis na gumagaling, ang iba ay mas mabagal. Ito ay ganap na normal. Hindi kailangan ng pagtanda na tumakbo para sa mabilis na resulta, kundi kailangan ng pagiging matatag at kapayapaan ng isip. Kapag pinagsama ninyo ang lingguhang schedule sa 5 uri ng dahon at ang mga gawain sa araw na ito, ang epekto ay hindi lang sa pagbaba ng madalas na pag-ihi sa gabi o mas madaling makatulog kundi ang pakiramdam ng mas magaan na pamumuhay araw-araw. Sa gabi ay hindi na gaanong takot, sa umaga ay hindi na gaanong pagod, sapat na iyan, mga kababayan. Bago magtapos, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang payo mula sa pananaw ng isang propesyonal. Sa loob ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga nakatatanda, napagtanto ko ang isang bagay, ang kidney dysfunction. Madalas na pag-ihi sa gabi o insomnia ay hindi kasing nakakatakot ng pagtitiis ng pasyente sa katahimikan na iniisip na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Isang kasamahan na lubos kong iginagalang, si Dr. Ramon Chavez, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Department of Nephrology and Urology ng UP-PGH, ang nagsabi sa akin ng isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi pumupunta sa ospital dahil sa malubhang kidney failure, kundi dahil sa labis na pagkapagod mula sa maraming taon ng insomnia, madalas na pag-ihi sa gabi, at pag-aalala. Ayon kay Dr. Chavez, para sa mga nakatatanda, ang layunin ng paggamot ay hindi ang magkaroon ng magandang laboratory results, kundi ang tulungan silang mamuhay ng mas komportable araw-araw. At sa maraming kaso ng bahagyang kidney dysfunction, mahinang bato dahil sa edad, ang pag-aayos ng lifestyle at tamang paggamit ng herbal medicines ay makakatulong ng malaki kung gagawin ng tama, sapat at ligtas. Idiniin din ng doktor ang isang bagay na lubos kong pinahahalagahan. Hindi pinapalitan ng herbal medicines ang gamot, ngunit makakatulong ito sa pasyente na makatulog, makakain, mabawasan ang pag-aalala, at ang mga bagay na iyon ang siyang pundasyon para sa mabagal, ngunit matatag na paggaling ng bato. Naaalala ko ng malinaw ang isang kaso na aming sinubaybayan, si Mr. Juan de la Cruz. 68 taong gulang, pangalan ay Binago, dating guro sa high school na nagretiro, nakatira sa Batangas. Pumunta siya para magpakonsulta hindi dahil sa matinding sakit, kundi dahil sa matagal na pagkapagod. Gabi-gabi ay bumabangon siya ng 3 o 4 na beses para umihi, pagkatapos ay hirap na siyang makatulog muli. Sa umaga ay mabigat ang kanyang ulo, pagod na pagod, at bumababa ang kanyang moral. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na mayroon siyang bahagyang kidney dysfunction kasama ng sleep disorder. Ginamit niya ang short-term sleeping pills, ngunit pagod na pagod siya kinabukasan kaya ayaw na niyang gamitin ng pangmatagalan. Nang detalyado ang aming pag-uusap, nagkasundo kami sa isang mas malambot na diskarte, pinanatili ang prescription drugs ayon sa reseta, kasabay ng pag-aayos ng lifestyle at suporta mula sa ligtas na herbal medicines. Nagsimula si Mr. De la Cruz na mag-apply ng lingguhang lifestyle schedule, gumamit ng dahon ng plantain sa araw, corn silk sa maagang hapon, dahon ng mulberry sa mga araw na nakakaramdam ng init at pagkabalisa, dahon ng Indian coral tree 1 o 2 gabi sa isang linggo kapag hirap matulog, at gotu kola ng paikot-ikot sa weekend. Hindi siya uminom ng sabay-sabay, hindi pilit na inubos lahat, kundi nakinig sa kanyang katawan araw-araw. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, bumalik siya para sa follow-up. Ang pinakamasayang bagay para sa amin ay hindi ang resulta ng laboratory test, kundi ang pahayag ng pasyente. Hindi na po ako takot sa gabi.
Gumigising pa rin siya para umihi, ngunit mas kaunti at mas mabilis makatulog muli. Mas maayos ang kanyang pakiramdam sa araw, hindi na gaanong mainitin ang ulo, hindi na gaanong nag-aalala tulad ng dati. Sinabi ni Dr. Chavez nang muling suriin ang record, ito ay isang tipikal na halimbawa ng tamang pangangalaga sa bato, hindi nagmamadali, hindi umaabuso kundi kasama ang katawan, at iyon din ang mensahe na gusto kong iparating sa inyo ngayon. Huwag magmadali na maghanap ng anumang bagay na napakalakas. Para sa mga nakatatanda, ang pinakamahalaga ay ang regularidad, kaligtasan, at kapayapaan ng isip. Kapag mas mahimbing ang inyong tulog ng kaunti, mas mababawasan ang pagod ng bato ng kaunti. Kapag mas nabawasan ang pagod ng bato, unti-unting gagaling ang buong katawan. Kung nasa ganitong paglalakbay kayo, maging matiyaga sa inyong sarili. At kung mayroon kayong existing medical conditions at umiinom ng gamot, laging kumonsulta sa doktor bago mag-apply ng anumang pamamaraan ng pangmatagalan. Sa huling bahagi, ibubuod ko ang buong nilalaman ngayon ng maikli upang matandaan lang ninyo at ang pangunahing ideya ay mailapat ng ligtas. Mangyaring patuloy lang po kayo sa pakikinig sa akin. Mga kababayan, sa puntong ito, gusto ko po tayong huminto sandali at balikan ang buong paglalakbay ngayon. Magkasama nating napagdaanan ang 5 napakapamilyar na uri ng dahon mula sa plantain, corn silk, dahon ng mulberry, dahon ng Indian coral tree hanggang sa gotu kola, walang kakaiba, walang magastos. Ngunit kapag ginamit sa tamang oras, tamang ritmo, at akma sa katawan ng mga nakatatanda, ang mga simpleng bagay na iyon ay makakapagdala ng napakahalagang pagbabago. Sana po ay tandaan ninyo ito. Ang pangangalaga sa bato at tulog ay hindi upang magmadali kundi upang mamuhay ng mas magaan araw-araw. Sapat na ang mas kaunting paggising sa gabi, mas mabilis makatulog muli, mas kaunting pagod sa paggising sa umaga, iyon ay mas mahusay na kaysa kahapon. Hindi kailangan ng pagtanda ng pagiging perpekto, kailangan lang ng ginhawa at kapayapaan ng isip. Kung ngayon ay narinig ninyo ito at nakita ninyo ang inyong sarili doon, nakita ninyo na ito ay kwento ninyo, huwag kayong magmadali na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Piliin ang pinakamaliit na bagay, ang pinakaangkop na uri ng dahon, ang pinakamadaling gawain, at magsimula doon. Napakatalino ng katawan ng mga nakatatanda. Ito mismo ang magsasabi sa inyo kung ano ang akma at kung ano ang hindi. At kung sa tingin ninyo ay hindi nakakatakot, hindi nagpo-promote, hindi nagpapalito ang ganitong uri ng pagbabahagi, kundi simpleng kasama, nagpapaalala at nagbibigay ng pag-asa, mangyaring mag-subscribe sa aking channel. Ang bawat subscribe po ninyo ay hindi lang isang numero, kundi isang mensahe na gusto ko pa ring mamuhay ng malusog, matalino, at may kalidad araw-araw. Sa channel na ito, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi sa inyo ng mga napakalapit na kaalaman sa kalusugan, mga paraan ng pangangalaga sa katawan na angkop sa pagtanda upang hindi lang tayo mabuhay ng mas matagal kundi mamuhay din ng mas magaan at may kagalakan sa araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga tahimik na nagtitiis ng madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, at mahinang bato tulad ninyo. Malay ninyo, ang isang maliit na pagbabahagi lang ninyo ay makakatulong sa isang tao na makatulog ng mas payapa sa isang gabi. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang makinig hanggang sa huling minuto. Sana po ay mas maging mahimbing ang inyong tulog ngayong gabi at gumising bukas ng umaga na mas magaan ang pakiramdam kaysa kahapon. Magkikita po tayo sa susunod na mga video.